day po sa inyo lahat mga fellow campers. Welcome back again to our channel. Before we continue this video, we would like to ask for a little favor. Please follow our Instagram account Maki599_TV and our Facebook account Maki599TV. Alright, thank you po in advance. So let's get back to the video. So for this video, papakita po namin sa inyo ang isang campsite dito sa may Tanay Rizal ulit. Naimbitahan po kasi kami ng isang camp owner na reviewin ang kanilang campsite na napuntahan na po namin before. So bakit pa po namin kailangan i-review ang campsite na to? Napuntahan na namin before. Kasi po ito pong campsite na to ay lumaki na. Nabili po nila yung bakanting lote sa tabi ng kanilang campsite. Kaya sigurado ko kilala nyo rin itong campsite na to. Kaya tara, samahan nyo po kami. Sa mga madalas pong mag-camping dito sa may Tanay, sigurado ko pamilyar po kayo sa lugar nito. Ito po ay ang San Andres. Quick history lang po, ang San Andres ay malaki ang naging tulong sa mga Katipunero dati, sapagkat ito po ay kanilang naging headquarters noon. Pero originally, ang pangalan po ng lugar nito ay Parpagoha. So for this video po, instead na mag-focus po tayo sa pagpipitch ng tent or pag-aayos ng mga camping gears, matagal na po namin pinapakita yan sa inyo. Focus po tayo sa development ng campsite na aming pupuntahan. At ito po ay ang Camp Hiatus. Unang mapapansin nyo po, pagtawid nyo po dito sa may ilog, andito na po ang pagbabagong nangyari. Ito po ay ang Camp B ng Camp Hiatus. At kakanan na po kayo dyan sa may kantong yan. So, pakawalan ko? Wag! Gaya nga po ng aming sabi sa inyo kanina, ito ay naimbitahan ng owner ng campsite na ito na ma-experience ang bagong campground nila dito. Ito po ay sina Sir Ryan at Ma'am Erica Aranyo. At sino ba naman kami para tanggihan ang imbitasyon na ito? Kaya po isang karangalan ang maimbitahan at ma-experience muli ang sikat na campsite na ito. Time for a beer. Cold. Time for a cold beer. Relax muna tayo, relax. Japanese prime. So, ito yung CR nila tsaka yung shower room. Doon lang kami nagka-camp. Sobrang lapit lang. So, anytime at night, hindi ka matatakot pumunta. Kahit madaling araw siguro. Tapos mayroon silang sandamakmak na tubig dito. Ang dami oh. Kahit siguro maraming guests, maraming campers, kayang-kayang i-accommodate nitong mga apat eh oh. Dami. Tapos marami sila ditong mga trash cans. Oh, yan oh. 'Di ba? Talagang. Tapos eto na. Makikita niyo yung loob ng CR nila. Sobrang linis. Para kang nasa hotel.
May bidet. O, may lalagyanan pa ng tissue. Siyempre, sa loob meron ding mga... Tapos, ito maganda rito. Lahat ng CR nila, meron ganyan. Yung kulay blue na yun. Every time na magpa-flush ka, may kulay blue, mabango. Tapos, ang maganda rito rin, ayan, no? May sabitan sila ng mga gamit mo, damit. So, lahat ng CR nila, ganyan. Malinis. Nakakahiyang apakan eh. Oh. Diba? Linis oh. Tapos yung ilaw nila rito, pag medyo maliwanag pa, solar yan eh. So kung nadidiliman ka, dala ka lang ng ilaw mo. Pero kapag gabi, iilaw naman na yun. Yan. Oh, may CCTV rin pala rito eh. Oh. So namomonitor niya ano to, ni Sir Ryan. Tapos, ito yung gitna. Parehas ng design to eh. Yung layout ng kanilang comfort room tsaka ng shower. Parehas yan dun sa kabilang camp. Camp ano yan, kuya? Camp 1, di ba? Ah, Camp A. So nga pala si Kuya JR. Yun. Yung isa si Axel. So yan. Parehas meron ka namang laboratory dito. Sa likod meron. Ganda niya. Parang hotel, di ba? Ako na may likod. Linis. Sobrang linis. Talagang na-maintain nila. Di pa. So, ito naman, shower room. Yan. Wala nang nilagyan na he or she kasi may sabitan din dito. Tapos, ang linis, oh. Oh, di ba? Sige. So, pare-parehas siyang ganun ang layout. Itong part na to, bago to. No? Bagong gawa to eh. So, nandito kami sa Camp B. Ito yung bagong acquire na land nila Sir Ryan. Tingnan natin yung likod daw. So sa likod may mga hugasan. So, kung maraming guests, hindi mag-aagawan dun sa gitna, di ba? So, sa likod nitong part na to, yan, marami silang hugasan dito. Hindi kayo mag-aaway-aaway magantay. So, hanggang dito na lang yung property. Pero dun, maluwag pa eh, no? Pali pa rin natin yung drone mamaya. So, hanggang dun na lang siya. Kuya, alam mo ba kung gaano kalaki itong na-acquire nila? Bago? Itong bago po is 1.5 po. Ang laki! 1.5 hectares. Tapos yung Camp A, Lamang lang po siya ng 1.6 lang po. 1.6. Mas malaki yun. Okay, so suma total parang nasa 3, more than 3 na to, 3.1, no? Oh, laki na. Tapos ang kagandahan, daming puno. Ano? Lalo na dun sa... Sige, thank you Kuya JR ha. Tapos meron din pala silang tindahan dito, yun. So kung meron kang nakalimutang bilhin, yan. Pakagandahan, tingnan nyo mga kaibigan. So ito yung entrance mula sa gate mismo ng Camp B. Pinesta namin na yan, oh. Ang luwag-luwag na nalililiman. So hindi kayo mag-aagawan ng pwesto rito. Marami kayong big group kayo. Diba? Marami kayong pwedeng pagpwestuhan. Dito sa dulo meron pa eh. Yan, oh. Laki ng puno. Yung puno kasi laki ng shade niya. Yan, oh. Dito sa may bandang dulo. Nakita nyo naman, oh. Ito, dito rin sa kinatatayuan ko. Pwede rin pumwesto rito. Ganda. Ang ganda na na-acquire ni Sir. Oh, yan. Si Glenda maghuhugas na. Kunwari, hindi siya kinukunan. Ganda, oh. Tapos nasa likod ng toilet ay yung CR, bundok na. Ang ganda, oh.
Pagkatapos naman po namin mag-set up, mag-lunch at magpahinga ng konti, pinuntahan naman po namin ang Camp A. Pagdating namin dito sa may Camp A, nadatnan po namin yung mga tao nila Sir Ryan na kanya-kanyang ginagawa ang kanilang mga gawain. Katulad po nito si ate nagdidilig, merong nagwawalis, at iba pa. Pala rito. Pagdating po namin dito sa may Camp A, meron kaming mga nadatnan na mga 3 or 4 na mga campers. Pero makikita nyo, maluwag pa rin siya. Kagandahan po dito sa may Camp Hayatus, hindi po nila pinapayagan yung dikit-dikit na mga campers. Meron po silang mga designated na mga areas lang para pwestuhan ninyo. Pero kung magkakasama kayo, pwede po kayong magkadikit-dikit. Pero kung halimbawa magkakaiba kayo ng grupo, hindi po nila pinapayagan yung magkakadikit na mga campers. At meron din po kami ditong nakita ngayon ng bagong barrier nila dito para po sa kanilang A-frame. Nilipot din po namin yung ibang paligid dito. Katulad nito, napuntahan po namin yung kanilang mga ATV at mga 4x4 na kanila namang mga pinaparent kung gusto mong maglibot sa ibang lugar. Say hi to the birds. Tama, parot. Yes. Madaldal to. Mako, madaldal. Yan, Ayan. madaldal. Yan yung kalaro ni Karta. Alam mo? Oo. Kamusta ka na? Kamusta ka na? May mga alaga pala sa Ryan dito ang parot. Hello! Oo. Nasa TV ka. Okay lang ba kung unang kitang camera? Ha? Good morning. Kahapon nag-sagot Mag-isa lang siya rito? siya kahapon. Sa kabila? Naman. Kasi naman ako. Dami ah. Hindi na na-excite masyado si Fred kahapon. Tumatayo pa siya. Titignan niya kung ano yung mga ibon. Dapat kinuha nyo. Wala Pag pupunta po pala kayo dito sa may Camp Hayatus, kailangan nyo po magpa-hanap. Hindi po nila pinapayagan yung walk-in dito at mga ocular para syempre nga naman hindi magsisitan at magstorbo yung mga campers. Isang campsite meron yan. Dito lang meron yan. Ang unang beses po na napuntahan namin ang Camp Hayatus ay noong July 8 pa 2022. At mapansin nyo, dito wala pa pong A-frame yan. Nagpakilala po sa amin kay Sir Ryan ay si Sir Dredd. Kaya shoutout po kay Sir Dredd. At ang pangalawang bisita naman po namin ay noong April 9, 2024. Mapapansin nyo po dito, medyo nawala po ang kanilang mga damo. Isa pong dahilan siguro ay yung panahon na yan, kasi summer po yan. Cooking pininyahang manok. Rápido. Okay. We'll confiscate these goods. I'll let you go.
Although may maganda kasing shot, baka magamit mo. Breakfast time. So meron tayong ditong pancake at ang favorite namin na sarap-sarap nito yung galing Batangas. Tapos syempre, ano yung nasa ibabaw niyan? Ano, cream cheese. Tapos may cheese tsaka banana sa loob. Yun. Alright. Sa amin pong 3 days at 2 nights dito sa Camp Hiatus. Most of the time na solo po namin yung lugar. Pero di ko lang alam kung yun yung bilin ni Sir Ryan na kami lang mag-isa rito. Kasi marami kaming nakita na dumarating ng mga campers pero doon sila pumupunta sa Camp A. Ang problema sa ganito kaganda at kalinis at kaaliwalas na lugar, kailangan mo mag-isip ng mapaglilibangan kung lalong-lalo na kung mag-isa ka lang sa lugar na yun. Mabuti na lamang at nandito si Kurt na handa kaming aliwin lagi. Ginit ka. Hey, beer ba o ano? CNW. Monitor the situation on the ground. And we also have a civilian informant in play. He will get out of the way as soon as the op begins. What if he can? It won't be easy to protect the civilian in the middle of the op. We'll have to exclude him from the plan. Sarap. Lamig. Of course. I've been keeping an eye on your report card too. That always puts me in a good mood. Are you being nice to your sister? She only ever wants to play sports. She's so bad at math, Dad, but I've been teaching her. I'm good at math too. Mula po dito sa aming pinwestuhan, ito po ay bandang gitna ng Camp B. Meron pa pong isang mas magandang pwesto dito sa tingin namin, magugustuhan nyo rin. Ito po yung banda sa may likod namin. Bakit ko po nasabing mas maganda ito? Kasi po, any time of the day, hindi po ito naaarawan. At nasa paligid mo talaga puro puno. Bukod doon, hindi po kayo masyadong pansinin dito. Kaya po magiging tahimik ang inyong experience dito. Kaya lang naman po kami pumesto dun sa may bandang gitna kasi gusto po namin medyo may nakikita kami kahit pa paano mga gumagalaw or yung mga palabas or papasok ng mga campers. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na magandang lugar. Ayan po, makikita nyo, maluwag po siya at lahat po yan nalililiman. Any time of the day po yan, malilim siya. At sa tingin ko po, kung hindi po ako nagkakamali, itong Camp B ay intended for large group of campers. Kung halimbawa may event, dito po sila magka-camp instead na dun sa Camp A. Kasi kung halimbawa mag-isa ka lang at nasa Camp A ka, hindi ka nila may istorbo kung halimbawa may mga program. Ayan, nagmantra yung damit. Another gift from Father. For you. Surprise, surprise. What do you want? You wanna go swim? Let's go? Yeah? 30 more minutes. Okay. NANI?! Init pa, oh. A few moments later. Natupad din ang mga pangarap ni Kurt. Ay, stick. Nakakatuwang isipin na habang tumatagal ay lalong lumalawak at umuunlad ang camping dito sa Pilipinas. Tanda-tanda ko pa nung unang camping namin ni Mrs.
sa may Potipot Island sa may Zambales. Nanghihiram lang kami ng tent nun, kasama yung aming mga kaibigan. At nung time na yon, hindi pa usok ang car camping nun. Kailangan mo talagang bitbitin yung mga gamit mo sa lugar na pagtatayuan mo ng tent. At ang mga gamit namin nun, kung ano lang yung available sa bahay na pwedeng dalhin. At ang sistema nun, dapat magaang ang mga dadalhin mong gamit. Ngunit ngayon, nakakatuwang isipin na napakadami ng innovation sa camping. Kaya nga ang sarap-sarap na mag-camping ngayon. At bukod doon, marami na ring mga campsite ang nagtayo, nag-improve para i-share ang mga magagandang lugar. Katulad na tong Camp Hiatus. Sa aking prediction, after 5, 10 or more years, patuloy na uunlad at lalawak ang camping dito sa Pilipinas. Dahil ito ay nagbibigay ng kakaibang opportunity na makalikha ng pangmatagalang alaala na pwede nating ipamana sa bagong henerasyon. Good night, Kurt. Solve na si Kurt. Nakapag-swimming na. Kami naman, nakapag-dinner na. Adobo. Simple lang. Kaya, maaga kami matutulog ngayon kasi maaga rin kami magliligpit bukas. Para pagdating ng tanghali. So, relax. sa akin si Kurt. Relax, relax na. Good night. You say good morning to Daddy. Good morning, Daddy. Good morning. Ay, nagpagpag daw ka. Morning. Morning. Good morning. Morning, Kurt. Time for breakfast. Overnight oats made by my favorite wife. Favorite. Batukan kita. Joke lang. One and only pala, one and. Comment below kung gusto nyo umorder sa asawa ko. Anong laman yan? Meron siyang walnuts, almond, banana, ano pa ba yun? Berries, Yogurt, tsaka syempre yung oat. Nakababad sa ano ng overnight. Overnight na to, di ba? Tagal na eh. May almond. Sarap siya. Ito yung nag-lose ako ng Wait. 3 pounds, 3 kilos dati. In just 2 weeks. Dahil dito. Every Cholesterol morning. mo bumaba at sugar. Oo. Cholesterol, sugar. Every morning. Yung Tuesday tsaka Thursday, cheat day. Sige, go. So, ito yung aming tent. Tanggalin mo nga ulit, Mac. So, isa tent namin. Bali, nandyan na lahat ng tent body, yung ground sheet. Magkakasama na siya kaya siya madaling tiklopin, no? Kaya hindi namin mabenta-benta to kasi napaka-komportable siya. Mabilis lang siya. Medyo hassle lang kapag saan yan? Doon sa ilalim. Sa ilalim. Naiwan mo. So tinitiklop lang namin yung 3 tiklop. For example, dito muna titiklop namin ganun.
So, syempre yung ilalim nun marumi, babrushin namin. Pag malinis na, yung dito naman, 1/3, titiklop namin ganun. So, yan na yun, no? Yan ang itsura niya. So, babrushin uli or lilinisin, pupunasan. Ngayon, matitira, ganyan na lang itsura. Yung ilalim yan, marumi pa rin. So, ang gagawin namin, iro-rolyo namin yan unti-unti. Habang niro-rolyo, pinupunasan or binabrush yung ilalim. Para kapag nilagay dun sa bag ng tent, malinis na siya. So, ganun lang. Alright, kung nakabot po kayo dito sa part na to, maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala, meron pa po kaming susunod na adventure dito sa May Tarlac. Kaya po abangan nyo po yun. Maganda rin po yung campsite na pinuntahan namin dyan.